Bakit nga ba blue ang kulay ng langit? Eh alam mo bang violet ang totoong kulay nito? This is lunch! At sa araw na to, akala ng karamihan kulay blue ang langit kasi nagre-reflect daw yung tubig sa dagat pabalik sa langit. Pero ang totoo, walang kinalaman ang dagat dito. Pag-usapan muna natin ang ilaw o visible light. Ang white light kasi ay combination ng mga kulay na red, orange, yellow, green, blue, at violet o di kaya ang mga kulay na makikita sa rainbow. Patunayan natin yan. Kailangan natin ng salamin, ng tubig, at ng araw. Pag tinapatan natin ng white light yung tubig o yung ilaw mula sa araw, naghihiwalay yung kulay nito kaya makakakita tayo ng rainbow or RGB. Ang galing, oh! Ang ilaw na nanggagaling sa araw ay nagta-travel papunta sa Earth in waveform. Red ang may pinakamahabang wavelength at violet naman ang may pinakamaikli. Pag-usapan natin yan. Para mas maintindihan natin, ang flashlight na to ang magsisilbing araw natin. Ang malinis na tubig na to ang magsisilbing atmosphere natin. Pero syempre, sa atmosphere natin, may mga nakakalat dyan na nitrogen at oxygen molecules. Kaya maglalagay tayo ng konting gatas. Mix. Ay, natakot. At dito, makikita mo ang nangingibabaw na kulay ay kulay blue. Ganon din sa mundo natin. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa atmosphere natin. Samantalang yung atmosphere natin ay puno ng nitrogen at oxygen molecules at doon nagsisimula mag-scatter ang liwanag. At yan ang tinatawag natin na Rayleigh scattering. Mas maikli ang wavelength, mas malakas ang scatter. Ang blue at violet ay may maikling wavelength, kaya mas kalat ito. Mas nag-scatter ito kumpara sa kulay na red at orange. Eh Ate Lance, kung violet ang may pinakamaikling wavelength at pinakamalakas mag-scatter, bakit hindi ito ang kulay ng langit? May mga reasons tayo dyan. Una, maaaring mas maraming blue light ang nilalabas ng araw kesa sa violet light. Pangalawa, nag-a-absorb ang upper atmosphere natin ng violet light bago pa ito makarating sa atin. At pangatlo, ang mata natin ay mas sensitive sa blue kesa sa violet. Ibig sabihin, mas magaling mag-detect ng blue wavelength ang mata natin. Kaya kahit mas malakas mag-scatter ang kulay violet, mas nakikita pa rin natin ang kulay blue. Pero sa mata ng ibang animals, violet ang tingin nila sa langit. Katulad ng mga bubuyog at butterflies na hindi nakakakita ng red light. Pero nakakakita sila ng ultraviolet light. Amazing! Eh Ate Lance, bakit naman kapag sunset or sunrise, kulay red or orange ang langit? Magandang tanong yan, pero pag-uusapan natin yan sa susunod na video, kaya abangan mo ha. Ayan lang muna para sa araw na to. God bless you! Bakit nga ba lumalapit ang mga pusa kapag ka? This is Lance! At sa araw na to, ang tunog na o minsan naman ay bukod sa ito ay paulit-ulit, ito ay gumagawa ng mataas na frequency. And guess what? Yan mismo yung mga tunog na sobrang sensitive sa tenga ng mga pusa. Kaya sa utak nila, ano yun? Patingin ba yun? Para din itong tunog ng maliliit na hayop katulad ng daga. Plus, kung lagi mo sila tinatawag gamit yan, masasanay sila. Parang iniisip nila kapag may pagkain o lambing. Hindi sila lumalapit dahil naiintindihan nila yung mga salita mo, kundi dahil curious sila at umasa sa reward. Pero reminder ha, hindi lahat ng pusa lumalapit. Kapag hindi ka nila kilala, madalas, deadma, yung iba, umiiwas pa. Wala effect. O ayan, marunong ka na ng konting cat language. Ayan lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Napansin mo ba na kapag binabasa mo sila, nag-iinargan sila bigla? Akala ng iba, nag-iinarte lang sila. Pero may reason yan. Sensitive kasi sila sa temperature changes, kaya mabilis silang ginawin. At yung balahibo nila, matagal matuyo, uncomfortable, at saka mabigat sa katawan. Kaya kung maliligo yung cats mo, dapat slowly at warm water or lukewarm water lang. Remember, ayaw nila na nabibigla. Ayun lang, para sa araw na to. God bless! Keep safe! Bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Oh my God. This is Lance! And this is Ivory! At sa araw na to, iikot tayo dito sa CBSU dahil Hahantingin natin yung mga aso para mapabakunahan natin against rabies! let's go!
Rabies kasi is a zoonotic disease. Ibig sabihin, pwede siyang makahawa from animal to humans through bites or saliva. At nakakamatay ito kapag nag-appear na yung symptoms, kapag umabot na yung infection sa nervous system ng mga aso or kahit ng mga tao, wala nang gamutan. Ay, amoy dog. Ayan, sakal ko na. Good boy! Rabies is 100% fatal. Pero good news niyan, it's also 100% preventable through vaccination. Let's go! Okay lang yan para sa mga dogs. Noel. Ano yan? Sabi niya, may hawak kang pantundodok. Look at that one. Hi, hi! Kaya mahalaga na mabakunahan natin lahat ng CBSU dogs natin para safe sila at safe din ang ating mga students. Kaya ikaw, fur parent, remember to vaccinate your fur babies as well. Tandaan, prevention is protection. Ayun lang. God bless, keep safe! Ay, ang tapang. Amir, ba't nag-wiggle-wiggle ang buntat? Tukot yan. You scared? Oh, ito na pagkain para sa'yo. Sige na. Kapag na-shoot ka to, ito na yung last reel na papanoorin mo at gagawin mo na yung mga dapat mong gawin. Okay? Damn! Okay, game. Wala man tayo. Alam mo ba na yung normal days para sa'yo is someone else's dream? So remember to be thankful araw-araw. This is lunch! At sa araw na to, samahan niyo ako sa Agri-Ecotourism Park ng CBSU. Tara! Alam mo ba that bees have to visit thousands of flowers just to make 1 spoon of honey? This is an example of wild honey coming from wild bees from Apis dorsata breviligula. Isipin mo yun, small efforts leads to a sweet success. Ganon din sa buhay natin, yung puyat sa pag-aaral or extra shift sa trabaho o kahit simpleng disiplina, makonti-konting sakripisyo man ngayon, naghihintay naman sa'yo ang matamis na bunga. Kaya next time, kita-kita tayo dito sa CBSU Red Center here at Agri-Ecotourism Park. God bless, keep safe! This is lunch! At sa araw na to, tara samahan niyo ako dahil may na-discover akong murang kainan ng mga rice at saka merienda dito sa BGC. So kung nagkikrave ka sa mga siomai, banana cue, barbecue, turon, mga ganyan, mga street foods or mga kakanin, meron sila doon. Mga karinderya. So landmark pala is tapat ng Metrobank dito and ayun yung Mitsukoshi building. Eto na siya oh. Pero dadaan tayo doon. Let's go! Ito na yung portal. Diretso lang tayo, tapos malapit na tayo dun sa destination natin. Other side of BGC, let's go. Ayun na, ang dami! Ooh, may balot, may mani, meron tayong turon, toge, lumpiang toge, lumpiang gulay, yun oh. May kwek-kwek, mga tusok-tusok ng mga kikiam visual. Let's go. At saka barbecue. Isaw yan. Tada! Lapit lang natin. Ito pa! Banana Q barbecue. Tapos may saging din dun, no? Kung gusto niya ng murang prutas dito sa BGC. Ito, oh, mani. May binatog pa! Tsaka mangga. Let's go! May mga karinderya din dito, guys. Kung namimiss mo na rin sumakay ng tricycle, pwede din tayo sumakay ng tricycle. Ayos! Kain muna tayo. Tara! Kita-kits tayo dito ha. God bless, keeps!